ito daw pong si former Senate President Chis Escudero ay pinadalhan na daw po mga kababayan ng show cause order patungkol po dito sa alleged campaign donor ni Senator Chis Escudero na Center Waste. Ano po at ang nagpadala po ata ng show cause order dito ay yung COMELEC mga kababayan. Anyway, i-play na po natin. Kinumpirma ng Commission on Elections o COMELEC na naglabas na ang poll body ng show cause order kahapon upang pagpaliwanagin si Lawrence Lubiano dahil sa pagdodonate nito ng 30 million pesos kay Senator Chis Escudero noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, pinagpapaliwanag si Lubiano kung bakit hindi siya dapat kasuhan sa posibleng paglabag sa Section 95. O dapat hindi lang si Lubiano, kung hindi dapat pati yung politiko. 5C ng Omnibus Election Code. Binibigyan siya ng 10 araw para magsumite ng kanyang sagot. Nauna nang dumipensa si Lubiano at sinabing personal niyang donasyon ang ibinigay kay Senator Chis Escudero at hindi galing sa kanyang kumpanya. Yung pagkakalabas ng ating batas, nakalagay po dun kasi no person. Ito mga kababayan, kung kayo tatanungin ko, naniniwala po ba kayo na personal na pera ni Lawrence Lubiano yung ibinigay niya po mga kababayan dito po kay Senate President, former Senate President Chis Escudero mga kababayan noong 2022 noong tumakbo siya bilang isang senador. So kung kayo tatanungin, naniniwala ba kayo doon na wala pong kapalit yung ibinigay niya na tulong sa kampanya nito pong si Senate President Chis Escudero na tumatakbo bilang isang senador noong 2022. Sa tingin niyo, yun ba ay kusang loob niya lang o may hinihintay siyang kapalit at alam niya, nakikita siya ng mas malaki kung gagawin niya yon? Or any juridical entity shall contribute kapag po sila ay merong kontrata or subcontract sa ating pamahalaan patungkol goods, services, or infrastructure. It shall be unlawful for any person to solicit or receive contributions from the above. Ayan. Diba kasi maliwanag naman nga nasa rules po yan ng COMELEC na kung saan, kung ikaw, unang-una, kung ikaw ay isang contractor, ay isang politiko, bawal na bawal kang tumanggap ng pera galing sa isang contractor na may ongoing na proyekto sa ating gobyerno. So ngayon, ang nakakapagtaka dito, abogado, etong si Senate President, etong si former Senate President, Chis Escudero, bakit hindi niya alam? Diba? Nakakapagtaka lang. Abogado pa man din siya, hindi niya alam na na bawal yon. Yung ginawa niya na pagtanggap ng donasyon mula sa isang kontraktor na may ongoing na proyekto sa gobyerno. Diba? Tsaka ang isa pa dyan mga kababayan, kung titingnan nyo, umaaksyon na, nagsisimula ng gumalaw, umaksyon, eto pong COMELEC dito po sa mga politiko na tumanggap ng donasyon mula po sa mga kontraktor ng mga proyekto sa gobyerno. Ang isa pa dyan, kung titingnan nyo, kaya lumabas sa ating title mga kababayan kanina na nabisto etong si Senate President, etong si former Senate President Chis Escudero, dahil po mga kababayan dito po kay Heart Evangelista, kasi pumiyok po yung artist ni Heart Evangelista mga kababayan na asawa ni former Senate President Chis Escudero, at ayon po dun sa artist mga kababayan or makeup artist ni Heart Evangelista, sabi po dito sa Abante Una sa Balita, makeup artist pumiyok, asawa ni Chis, number 2 sa buyer ng YSL sa buong mundo daw mga kababayan So eto. Yan. Tanggalin lang natin yung ads. Right? Yan. Sabi dito mga kababayan, isang matinding revelasyon. Isang matinding revelasyon ang pinakawala ng makeup artist ni Heart Evangelista na si Memay Francisco, na nagsabing ang actress daw ang ikalawang pinakamalaking buyer ng luxury fashion brand na Yves Saint Laurent or etong YSL sa buong mundo mga kababayan. Nagsimula ng mag-comment si Memay sa mga larawan ni Heart na may kinalaman sa YSL. Bruin nyo ikaw ang pumapangalawa sa pinakamatinding bumili ng luxury brand. Eto sa akin wala namang problema na ikaw ang pumangalawa dyan. Ang tanong, saan galing yung pera na pinambili mo na mga mamahaling gamit na yan, mga mamahaling bag na yan sa isang luxury brand? Diba? Kung pera ng taong bayan yan, hindi ba kayo nakukonsensya? Ngayon, kung sariling pera nyo yan, walang masama na mangolekta mga kababayan ng mga mamahaling gamit
mula sa mga luxurious brand katulad ng mga Louis Vuitton at iba pa. Pero kung hindi nyo sariling pera yan at pera ng taong bayan yan, sana magkaroon kayo ng awa sa mamamayang Pilipino. Dahil hindi po basta-basta pinaghihirapan, hindi po basta-basta pinupulot ng taong bayan yung ibinabayad nila sa mga tax na kinakalto sa kanila tuwing sasahod sila. Yan po ay pinaghihirapan nila, dugo at pawis po yung, itinataya na mga kababayang Pilipino po natin para lang makabayad ng tax. Anyway, sabi dito mga kababayan, very organic editorial, pasabog Paul, collection ni YSL. Aniya, sa karagdagang komento sinabi pa niya, with the second biggest buyer of the world, consistently, eto daw pong si Heart Evangelista. Agad na kumalat ang screenshot ng kanyang mga komento sa Reddit kung saan isang netizen ang gumamit ng username na hindi na natin babanggitin. Ang nag-caption ng Queen of YSL, our tax money is funding YSL mga kababayan. Kasi nga, grabe no? Sa akin walang problema yung ganon na pumapangalawa ka. Pero kung hindi mo pera yan, pera ng taong bayan yan, ang samang tingnan yan. At ang sama niyan para sa mga kababayan Pilipino po natin. Kasi diyan napupunta sa luho ng mga asawa ng mga politisyan na yan, yung perang pinaghihirapan nyo. Diba? So ngayon sabi pa dito, nag-react naman ang ibang netizen ng may halong pambabatikos. Sabi dito, glam team niya yung memay. So she's not lying. Proud pa kayo. Haha, imagine. Second biggest buyer sa buong mundo. She's no Imelda 2.0 daw. Binanggit pa dito mga kababayan si First Lady Imelda Marcos. Pero gaya nga ng sabi ko mga kababayan, yung kay First Lady Imelda Marcos, makikita nyo naman na talagang pinaghirapan po nila yon. And then yung mga accusation po laban sa kanila, kita nyo naman mga kababayan yung iba na talagang nadidismiss na. At ibig sabihin, kung nadidismiss yan, wala pong katotohanan yan. So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, she's a breed of her own. She's worse than Imelda pala. Yung sabi dito, sinikap ng Abante, nahinga ng reaksyon o bahagi si Heart ukol dito pero wala pang nakukuha habang isinusulat ang balitang ito. Kasi nga para sa akin mga kababayan, wala namang masama na mangolekta ka ng mga luxurious brand katulad ng mga bag ng iba't ibang luxurious brand. Pero ang masama kasi dito, kung yan ay hindi mo pera at inaaksayan nyo yung pera ng taong bayan para sa mga luho ninyo, dapat po talaga kayong managot. Kasi biruin nyo kung ganito kabilis kay Heart Evangelista na mamili ng mga luxurious brand, ang tanong niya, saan galing yan? Lalo na at si Chis Escudero na akusahan mga kababayan ng pagtanggap ng pera sa mga kontraktor para sa kanyang campaign funds. Kasi alam naman po natin mga kababayan, sa totoo lang, tuwing tumatakbo ang isang politiko, laging may natitira sa kanyang campaign funds. Hindi po nauubos yan. Laging may natitira. Kaya nga yung isang politiko, kung matalo o manalo, laging panalo pa rin yan Kasi unang-una, may mga nagdo-donate dyan sa kanyang pagtakbo bilang isang politician. Ngayon, kung ikaw ay matatalo, laging may malaki pa rin yan natira. Especially, may mga bagay pa rin na nai-issue about po sa mga insertion ni Senate President Chis Escudero. So ngayon, ang tanong ng taong bayan, saan galing yung pera na pinambibili ni Miss Heart Evangelista ng kanyang mga luho para maging siya ang tinagurian na maging isa sa pumapangalawa na talagang namimili ng luxurious brand mga kababayan sa buong mundo. Di ba? Biruin nyo kung gaano katindi nito. Anyway, kayo, ano po ang komento ninyo hingil po sa mga issue na ito na tinalakay po natin mga kababayan? Ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga balitang ito na kung saan talagang makikita nyo mga kababayan na yung mga kurap ngayon unti-unti nang sinisingil ng taong bayan. Merong mga litrato o larawan ng mga kurap na official dyan ang binabato ngayon ng itlog. At mariin din na pinananawagan ng mga kababayan Pilipino po natin na sana may managot dito, dahil kung wala pa mananagot dito, talagang mapipilitan daw ang taong bayan na gumawa ng paraan para papanagutin eto po mga timawang politikong ito. So kayo, ano po ang komento ninyo hingil po dyan sa mga topic na yan? Comment below na lamang po.